Yo, magandang araw mga kap, kumusta kayong lahat? Para sa video na to, tayo ay dreadlocks content muna at meron tayong 3 clients na gagawan. Simula sa top head, semi full head at full head dreadlocks, makikita nyo sa vlog na to. Yung magiging sessions natin dito ay 2 dreadlocks repair at 1 dreadlocks installation. Kaya ayun, wag na natin patagalin, umpisahan na natin sa unang kliyente. Para sa unang kliyente natin, full head dreadlocks agad yung gagawin natin. Ito nga pala yung status ng dreadlocks ni Sir bago natin siya i-repair. Bale, tayo rin yung artist na nagkabit ng dreadlocks nito ni Sir at ito ay ginawa pa natin December 2024 pa. So almost 2 years na rin yung dreadlocks niya. Makikita nyo naman, nagmat na rin talaga yung mga strands. Siguro mga 3 to 4 strands na rin yung magkakadikit at hindi rin natin maiiwasan dahil nga medyo manipis na rin yung top part ng buhok ni client. May mga strands na rin dyan na nakalas. By the way, para sa first client natin, siya nga pala si Sir Cedric at nagmula pa siya ng Bawan, Batangas. Nung kinabit namin yung dreadlocks nito ni Sir ay medyo may kanipisan na rin talaga yung top part ng buhok ni client. So yung mga strands na nakakabit sa part na manipis ay yun yung mga strands na nakala sa kanya. Full restoration nga pala yung ginawa natin dito kay Sir Cedric. Bali yung top part niya ay inulit natin yung sectioning para mabigyan natin ng sapat na base na mag-hold sa extension. Dahil medyo may kanipisan nga, from 20 pieces down to 13 pieces na lang yung top part niya. Pero syempre lahat naman na nakalas na extensions ay kinabit pa rin natin. Yung buhok kasi ni client medyo makapal pa yung sides at back, so doon sa mga part na yon kaya pa nilang i-hold yung mga extensions at ito na nga pala yung naging resulta. Nakita nyo naman sa unang part ng video na to na halos dikit-dikit na talaga yung back part, pero ngayon na nabigyan na natin na maayos na partitioning at naisingit na rin natin yung mga strands na nakalas. Solid na ulit yung dreadlocks ni Sir Cedric, kaya kita-kits ulit tayo after 2 years. Okay, next naman tayo, top head dreadlocks repair naman yung gagawin natin. Ito nga pala itsura ng buhok ni client bago natin siya ayusan. Para sa next client natin, siya nga pala si Sir JC at taga dito lang din siya sa atin sa Mailipa City, Batangas. Medyo matagal-tagal na rin nung huling beses nating inayusan yung dreadlocks ni Sir JC. Bale, last August pa yata yung huling session namin, pero sa tagal-tagal na yon na panahon na yon ay parang isang strand lang yung nakalas sa kanya. Hindi naman sa tunog proud ako na may nakalas na strand sa client ko, pero hindi nyo rin kasi may tatanong medyo may kanipisan din yung buhok nito ni Sir JC. Para kasi sa taong may manipis na buhok, para mas kailangan mo kasi na regular maintenance, lalo na kung naka-dreadlocks ka kasi syempre panipis na panipis yung roots nun. Isa kasi sa mga regular client ko tong si Sir JC. Dati kasi siguro mga 3 to 4 months kung kami magkita, tapos ngayon nga tumagal siya ng 8 months tapos isa lang yung nakalas na strand sa kanya. At after nga ng 8 months na paghihintay, ito na nga yung naging resulta, maayos na ulit yung dreads ni Sir JC. Last client natin ay semi full head dreadlocks. Ito nga pala yung itsura ng buhok ni client bago natin siya gawan. Para sa third at huling client natin sa video na to, siya nga pala si Sir Gads at isa siyang OFW balikbayan from Malaysia. Yung plano talaga namin ito ni Sir Gads ay upgraded top head sana yung gagawin namin sa kanya, pero may common denominator kasi yung mga kliyente natin sa video na to. Lahat ng kliyente natin dito sa video na to ay medyo may kanipisan na yung buhok at katulad din ng dalawang naunang client natin, ang makapal kasi kay Sir ay yung gilid at likod, so hindi natin pwedeng itodo sa top part kung magsasuffer siya pagtagal. So ang nangyari, imbis na upgraded top head yung gawin natin, naging semi full head dreadlocks na lang, pero syempre makikita nyo naman kung gaano kalupit yung naging resulta ng gawa natin dito kay Sir. Habang nasa Malaysia pa lang daw si Sir ay nakasubaybay na siya sa atin at dun nga siya nahikayat na mag down payment para mag-set ng appointment sa atin para tayo yung gumawa ng unang dreadlocks niya. At literal na dinayo nila tayo dito sa Batangas kasi itong sina Sir Gads ay mula pa ng Taguig. Ilang sandali pa, ito na, natapos na natin yung semi full head dreadlocks ni Sir Gads. Tingnan nyo naman yung naging resulta kung gaano kalupit. Sobrang bagay na bagay lang kay Sir yung semi full head at saka tamang-tama lang yung size ng partition sa size ng extensions na kinabit natin. Kaya naman sa mga interested clients dyan within Batangas, kung gusto mo rin ng ganito kaangas na dreadlocks, located lang po ako sa Pusi, Lipa City, Batangas. Open din tayo for home service kahit saan. Pero hindi pa dito natatapos tong video na to mga kap, kasi para sa akin sobrang memorable na client sa akin ito ni Sir Gads kasi siya yung huling kliyente na umupo sa barber chair natin na to. Kung makikita nyo naman kung nakasubaybay kayo sa akin since 2022, gamit na natin tong barber chair na to up to present. Pero ngayon kailangan na natin siya i-give up
Hours lang after ng session namin ni Sir Gods ay may dumating na buyer para pick upin na yung ating barber chair. Sobrang bilis lang din na nabili itong barber chair natin. Siguro mga minuto lang nung after ko siyang i-post sa marketplace ay may buyer na agad na tumawag sa akin. Actually muntik pa nating hindi matapos yung session ni Sir Gods kasi tumatawag na yung buyer at gusto na nilang pick upin, pero nakiusap ako na last client ko na kasi to, kailangan ko lang siyang tapusin. Good thing naman na naintindihan tayo ni buyer kasi isa rin daw siyang barbero from San Jose, Batangas. Sobra solid na chair na yan, wala siyang ka-issue-issue mga kap. Kailangan ko lang talaga mag-downgrade para mag-upgrade. Alam nyo ba yun mga kap? May plano kasi ako sa shop natin at kailangan ko ng movable chair. Kailangan ko na nagagalaw. Ito kasing chair natin na to ay marble base, hindi siya basta-basta nagagalaw. Kaya naman nag-downgrade ako, binenta ko yung chair natin na mas maganda. Kailangan ko na mas maliit, yung mas magagalaw natin. Yan, nakakamiss nga dyan kasi yung part na yan, dyan nakalagay yung una nating chair. At dito ko na nga pala tatapusin itong video na to mga kap. Thank you sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung content natin ngayong araw. Pasensya na kayo kung medyo bitin. Bibitinin ko muna kayo mga kap. Abangan nyo na lang yung mga susunod pa mangyayari sa journey natin na to. So yun, thank you sa panonood.